At dahil nga hindi namin na-celebrate ni Patrick nang magkasama ang salubong ng bagong taon dahil kami ay may kanya-kanyang trabaho. Ako ay nasa work kagabi guys habang nilalagnat ng sobra-sobra. Kaya naman sabi ko sa kanya pagpunta ko dito ngayong 1 is magdi-dinner na lang kami ng nice dinner na magluluto ako ng favorite niyang food para naman makabawi-bawi tayo sa kanya dahil nung Pasko hindi rin kami magkasama guys. Kaya naman sabi ko sa kanya hayaan mo na lang ako magluto. Actually, hindi pa maganda yung pakiramdam ko guys, pero for the go tayo ngayon dahil sayang isang araw lang yung ating day off. So, ito na nga niready ko na yung table na gagamitin ko kasi yung isa ginagamit niya yung isang table. Nag-check siya ng mga test paper niya. Ang dami rin yung ginagawa, kaya medyo nai-stress din siya. Kaya deserve niya talaga ito guys. Yung steak nga na lulutuin ko guys ay sobrang tigas pa, frozen pa. So, ayun nga, ang ginawa ko is pakukuluan ko muna siya. Ay hindi ko pala pakukuluan, i-steam ko lang ng ilang minuto. At habang ini-steam ko nga guys ay pinunasan ko muna itong mga plato na hinugasan ni Patrick kanina. And also i-prepare ko na rin yung broccoli na gagamitin ko para dun sa steak mamaya. Pagkatapos ng ilang minuto na tapos na nating i-steam, so eto na siya guys, lalagyan ko na ng seasoning. So bale guys, ang gagamitin ko lang pala dito is salt and pepper. Yun lang guys kasi ayaw ko ng masyadong maraming seasoning kasi wala rin naman talaga nagpapalusot pa. So yan lang yung ilalagay ko, asin at saka paminta. At saka feeling ko deserve niya talaga na ipagluto ko siya ng steak kasi ang tagal na rin niyang hindi nakakakain ng steak kasi nga hindi ako nakakapagluto na ng madalas dahil nga sa sobrang busy ko sa work. So sinamahan ko pala guys ng potato kasi gusto ko samahan siya ng potato kasi favorite din ni Patrick yun. At eto na nga, mainit na ang ating pan kaya ilalagay ko na itong steak. So ayan, ininit ko pala muna yung bandang gilid para maluto-luto. Pagkatapos saka natin siya preprituin. So bale, preprituin ko lang siya dyan ng mga 3 minutes, ganun lang. Kasi si Patrick gusto niya medyo rare cook. Hindi naman rare, in the middle lang. Hindi ko alam kung anong tawag doon kasi hindi naman talaga ako mag-steak, basta yun. Pero yung sa akin gusto ko well done kasi ayaw ko ng may dugo-dugo. Medyo masaya na nga ako guys kasi kahit hindi pa ako ganun magaling is bumuti-buti yung pakiramdam ko. Kaya kung mapapansin niyo yung boses ko is parang medyo paus pa kasi hindi pa talaga ako totally okay. Nilalagnat pa rin ako at yung ubot sipong ko is malala pa rin guys. Siguro gawa ito dito sa lamig kasi nga winter na ngayon dito kaya hindi ko talaga maiiwasan na ubuhin at saka magkasakit kasi mahina talaga ako sa lamig guys. So ito nga pala guys yung mga cookies na ibinigay ng landlord ng apartment ni Patrick. So, sabi sa akin ni Patrick, binigyan tayo ng landlord ng cookies. Nakakatuwa naman, ang dami. So, ito pala yung in-order ko sa TikTok, dun sa lagi kong in-orderan, yung SB19 tumbler. Tuwag-tuwa ako kasi sabi ko kay Patrick, kunin niya yung in-order ko sa 7-Eleven. Tapos, hindi niya na ako pinagbayad. Sabi niya, siya na lang daw ang magbabayad. Ay, di happy na naman ako kasi nakabudol ako. Pero nagbigay ako ng pera, pero sabi niya, siya na lang daw magbabayad. Tuwang-tuwa ako guys sa SB19 talaga. Hindi ko alam kung bakit hook na hook ako sa SB19. Well deserve naman nila guys. Nakakatuwa nga kasi ang in-order ko lang is tumbler lang. Tapos yung mabait naman na tindera na si ate, binigyan ako ng pre-curtain. Ayan, para sa aking bed, sa aking dormitory. Sabi ko kay Patrick, okay lang ba na dito ko na lang ito gamitin? Sabi niya, doon na lang daw sa dorm kasi nagseselos yata ang kuya mo. Tawa ko ng tawa. So, well, hindi ko rin naman magagamit yun dito dahil yung size niya is pang bed ko talaga, guys. Anyway, eto na pala yung ating patatas na pinakuluan ko lang ng 5 minutes tapos iprenito ko siya dun sa pinaglutuan ko ng steak kasi, guys, kailangan ko siyang prituhin. Kasi, mas masarap siya kung pre-prituhin ninyo tapos huwag ninyong i-overcook kapag kayo ay gumawa nito para mas presentable siya at saka hindi siya umay kainin. Ganun yung tips ko sa inyo.
3 minutes ko nga lang pala ito prenito guys. Ayan. So, kita ninyo naman. Kapag nag-brown na siya, kunin nyo na siya kasi malambot naman na talaga siya. So, yung pinagprituhan ko is yung pinagprituhan ko din ng steak para magkaroon pa siya ng extra lasa. So, after nga niyang guys ay ilalagay ko na ang steak natin sa butter tapos with bawang. Naamoy ko na guys. Sobrang bango and amoy pa nga lang ulam na busog na talaga. Pero mas lalo ako nagugutom sa totoo lang kasi nga hindi ako nagkain ng tanghalian kasi pagdating ko dito natulog agad ako kasi pagod na pagod ako and sobrang sama talaga guys ng pakiramdam ko. So ito pala guys is naprito na natin yung steak, kumbaga ay lulutuin lang natin siya ng at least 2 minutes. So ganun yung ginagawa ko para nga ayoko kasi ng rare kaya naman talagang wineldan ko yung steak na para sa akin. And yung kay Patrick is medium lang. So, eto na siya guys. As you can see, ganyan na yung itsura niya. Pinalalaman pa akong pa galaw-galaw ng kawali. Akala mo naman ay expert, hoy. So, natuto na nga lang ako magluto-luto ng ganito dahil kay Patrick. Kasi mahilig nga sa steak yun. Kasi usually naman talaga ganito yung mga pagkain nila dun sa Amerika. So, natututo na lang ako. So, ayan guys, tingnan nyo ang sarap. O, natatakam na rin kayo, ano. So, after nun guys, syempre, inilagay ko na siya sa chopping board kasi hihiwain ko na siya. Syempre, para hindi na mahirapan mamaya. Grabe talaga ang pagka-service ni Crazy Panda sa kanyang jowa. Actually, ganyan ako magmahal for the effort. Kaya ang malas ng mga taong nang iwan sa akin. Pinakawalan nyo yung gold. Hoy! Daming yung nahalalaman dyan. So, ito na nga, naghihiwa lang kung ano-ano bang sinasabi. Dahil nga mainit guys, hindi ko kinaya kaya ginamit ko yung pudtong. So, ayan, for the hiwa tayo ngayon. Kasi napaka-arte ko talaga. Gusto ko kasi presentable yung food na ihahain ko mamaya kay Patrick. Kasi busy siya doon, nag-check ng mga test paper ng estudyante niya. Dahil nga sa sobrang init na papaso ako, ayan, nakikita nyo guys. So, ito na siya guys. After ng ating paghihiwa, hindi ako nakatiis. Talagang sinubukan ko guys. Tinikman ko, huy, ang sarap. Tapos, nag-ano nga rin pala ako guys ng pasta. Nagpakulo ako dahil may mga binili naman akong sachet na sauce dito. So, gagawa din ako para naman mas dagdag dun sa ating dinner. O, diba para na rin kaming kumain sa restaurant. Actually, si Patrick talaga nag-offer sa akin na mag-date na lang daw kami, ilalabas niya na lang ako. Pero sabi ko kasi sa kanya, wag na. Mas feel ko kasi na magluto, mag-prepare, tapos parang feeling ko mas may enjoy namin. Kasi nga, alam nyo, hindi rin maganda yung pakiramdam ko and mas mahal talaga kapag sa labas. Bakit ka ba lalabas kung kaya ko namang gawin? Yun nga lang, mas masarap yun sa labas kasi mas maganda yung view, pero yung lasa naman ito abakabog lumalaban, san ka pa. So ayan so 2 steak yung niluto ko kay Patrick kasi alam ko na hindi sa kanya kasya yung isa. Tapos naluto na rin yung ating sauce guys. Ilalagay ko na siya doon sa top ng steak. Kasi actually madalas inihahalo ko na. Pero ngayong gusto ko ilagay ko lang siya doon sa top para masosyal tingnan. May nalalaman pang pasosyal-sosyal. Napaka-arte ni Crazy Panda. Ang gusto lang naman ay magpa-bibo doon sa kanyang jowa. Pero alam nyo guys, it's nice when you do some effort to your partner. Kahit na hindi ganun kadalas. Kapapaminsan-minsan, especially kapag alam ninyo na hindi kayo napapadala sa pagbabanding kasi nga dahil sa mga work ninyo, mas maganda pa rin talaga yung nag-e-effort kayo. At syempre ako talaga guys, may effort akong tao sa jowa ko, which is ganun din naman siya sa akin. So, give and take lang. Sabi nga nila, ang relasyon, kailangan hindi lang isa yung nag-e-effort para mag-work yung relationship ninyo. Dapat parehas kayo. So, it's a tie. A tie ng manok. Joke lang. So, naluto na rin guys yung ating pasta. Kaya naman eto, ilalagay ko na siya sa plato para naman mailagay ko na rin yung sauce. And nagugutom na talaga ako guys. Pagpasasyahan nyo na yung aking boses. Kasi guys, hindi ko talaga kayang pagandahin dahil bukod sa pangit na talaga yung boses ko, na doblehan
pa kasi masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. Well, anyway, it doesn't matter naman as long as na naiintindihan ninyo. May nalalaman pang pasayaw-sayaw. Akala mo naman is strong. Actually, pinipilit ko lang talaga maging okay. Pero totoo lang, hinang-hina yung buo kong katawan, guys. Tapos si Patrick, nahawahan ko yata. Sinisip ko na rin ngayon. Sabi ko nga, sana hindi na lang ako pumunta dito para hindi na siya nahawa. Sabi niya, okay lang daw. Nako, mas mahihirapan ako kung siya magkasakit kasi nako po, baka maging baby boy ko siya. Habang niloloto ko yung sauce ng ating pasta, inilagay ko na itong mga accessories ng ating steak. Accessories? Ano yan? So, emi lang itong broccoli at saka potato. Inilagay ko na sa ating steak para naman magmukhang pagkain na talaga siya. So, eto na nga guys yung hitsura niya. O, diba? Ano sa tingin ninyo pwede na, diba? San ka pa? Naku, tuwan-tuwa na naman yung isa. Nagugutom na talaga ako, guys. So, gumawa din ako, guys, ng aming drinks. So, ang ginawa ko is milk tea. So, hindi ice milk tea. So, ang ginawa ko lang is hot. Kasi nga, guys, masama ang aking pakiramdam. Hindi sa akin pwede ang malamig dahil baka sa susunod, kwento na lang ako kapag naging pasaway pa ako at hindi nag-ingat sa mga pinag-iinom ko. At ito na nga, luto na yung ating sauce, guys. So, inilagay ko na siya dito sa pasta. Bali, ang sauce pala na ginawa ko is parang carbonara siya. So, hinaluan ko lang siya ng konting pangpalasa. Alam niyo naman, mahilig tayo sa mag-imbento-imbento. Kasi yung mga sauce nila dito, guys, actually parang walang lasa. Kasi, alam niyo naman mga Taiwanese, mga health conscious sila. Kaya naman, makikita ninyo sobrang gaganda ng kutis nila. Malalakas pa sila kahit ang tanda na nila dahil health conscious talaga sila. So, pagkatapos niyan, inilagay ko yung sauce, nilagyan ko siya ng toppings para magmukhang sosyal at saka mas presentable. Di ba napakarami kong arte? Aba bakla, kailangan talaga presentable yung isi-serve mong pagkain, especially kapag sinabi mong nice dinner. Kasi hindi naman pwede basta-basta lang. Di ba? Ang dami kong alam. Gihatay na voice over ito. Sige, voice over pa. Crazy Panda yung boses mo. Lumalaban talaga. Barado na yung ilong ko. So anyway, ito na siya, guys. Sobrang sarap. Paningin pa lang, masarap na. O, di ba parang nasa restaurant ka na rin. Pag na, swerte mo talaga pang naging jowa mo ako. Hoy! Kaso taken na tayo. So, ito na pala, guys. Inilabas ko na yung pangmalakasan naming glass na para sa ating milk tea. Usually, ito yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng juice. Kasi talaga naman, diba, pang social. So, ito pala yung tubig na ginagamit namin dito. We always buy it from 7-Eleven kasi hindi po pwede na inumin yung water from sink. Kaya naman magastos talaga. So, tinunaw ko lang yung milk tea sa hot water tapos saka ko siya i-mix dyan sa normal na tubig, normal na temperature. Ayan, diba? Itong milk tea na ito is Thai milk tea. Medyo hindi ko siya gusto pero okay na rin kasi wala kaming choice. Walang ibang milk tea dito. Ayaw kong lumabas. Kasi nga sa bukod hindi magaling pakiramdam ko. Umuulan pa ngayon. Abay, kainam naman talaga. So after that, eto na siya, guys. The food is ready. The dinner is ready. So pinalinis ko na kay Patrick yung table. Sabi ko tapos na yung food and nilinis naman na niya. So ano pang inaantay natin? Magsikain na tayo. Ayan. O diba? Kung lumabas kami, mahigit 1,000 or 2,000 na yung ganitong food. Pero wala pang 500. Pero naman pala, wala pang 1,000 yung nagastos namin dito. Actually, nagastos ko kasi binili ko to. Kasi okay lang na i-treat ko naman siya minsan kasi madalas naman siya yung gumagastos lahat. At ayun na nga, as I expected, tuwang-tuwa na naman ang ating jowa ball. Sobrang sarap daw and looks really good. Alam niyo naman, he always compliment me sa pagluluto ko. Actually, wala lang yung choice kasi pag hindi niya kinain, hindi ko na yung pagluluto yan. Wala naman talaga siyang choice, guys. Naglagay ako ng effort para ipagluto siya. So, kailangan niyang kainin niya. Kung hindi, hihiwalayan ko talaga siya. Ayun, sama ng ugali. So, ayun na nga, guys. Bago pa kumain, naglambing pa kiss. Anyway, guys, kakain na kami. Happy New Year, everyone. And see you next time. Don't forget to follow me. Bye! Ingat kayo lagi. Love you!